Nagliyab ang isang delivery truck sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX sa may Valenzuela. Ayon sa truck driver, galing sila sa Marilao, Bulacan at patungong Pasig nang may napansin siyang apoy sa kanang bahagi ng truck. Agad niyang itinabi sa gilid ng kalsada ang sasakyan pero biglang lumiyab o sumiklab ang apoy. Walang nasaktan sa insidente. Nakalabas agad ang truck ng driver at dalawa niyang pahinante. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tuluyan ang naapula ang sunog. Inaalam pa nila ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Napinsala ang bandang harapan ng truck. Hindi naman daw nasunog ang kahon-kahong frozen products na karga nito. Matapos ang halos 16 na taong pagtatago, naaresto po sa Baras Rizal ang isang lalaking wanted sa pagpatay sa kanyang asawa. Balitang hatid ni EJ Gomez. So ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest ng Division ng Branch 18 Morong Rizal sa kasong parcel. Sa bisa ng arrest warrant, pinosasan ang 53 anyos na lalaking ito dahil sa kasong pagpatay umano sa kanyang asawa. Ito pong ating na-aresto ay classified po siya as most wanted person under po ng regional level. So matagal na po itong nagtatago, almost 16 years. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen sa bahay ng mag-asawa sa Sitio Riza, Barangay Pinugay sa Baras noong October 2009. Base sa investigasyon, selos umano ang ugat ng krimen. Nagkaroon po sila ng pagtatalo, dahilan po sa may pinagseselosan ito pong ating akusado. Nasakal niya hanggang sa mapatay niya ang kanyang asawa. Bago tumakas matapos ang krimen, pinalabas pa raw ng akusado na nag-suicide lang ang kanyang asawa. Para matakpan niya ang krimen na kanyang ginawa, ay kanya pong sinabit sa puno ang kanyang misis sa pamamagitan po ng alambre o yung tie wire po. Sa Bicol daw nagtago ang akusado bago bumalik sa Baras kamakailan lang. Mariin niyang itinanggi ang paratang. Sa korte na lang daw siya magpapaliwanag. Totoo po ba sir na pinatay niyo na po yung inyong misis? Wala po akong pinapatay, ma'am. Ma'am, sa korte na lang po. Sa Baras Municipal Police Station nakakulong ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ng sarili niyang mister ang isang babae sa Gihulingan, Negros Oriental. Sana, ano raw ang motibo sa krimen? Rafi, selos ang tinitingnang dahilan sa pagpaslang ng lalaki sa kanyang misis. Ayon sa punsya, nagtalo ang mag-asawa dahil may duda umano ang lalaki kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Aminado raw ang sospek na hindi siya nakapagpigil kaya kumuha ng kutsilyo sa kanilang kusina at pinagsasaksak ang biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Naulila na biktima ang dalawa nilang anak na edad 7 at 4. Kasunod ng payo ng kanyang ama, sumuko ang sospek sa tiyuhin niyang tanod ng barangay. Walang pahayag ang sospek na naharap sa reklamong parricide. Arestado ang isang SK Kagawad at kanyang dalawang tiyuhin sa bypass operation sa Molo, Iloilo City. Ayon sa pulisya, matagal nang nagbebenta ng pinaniniwalaang iligal na droga ang SK Kagawad na si Emma Jude Saraza, 23 anyos. Hindi raw ito mai-report ng mga residente sa barangay dahil sa takot sa sospek. Wala rin daw sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC list ang SK Kagawad. Ang tatlong sospek ang itinuturong nagsusupply ng iligal na droga sa mga kabataan doon at sa iba pang barangay. Abot sa mahigit 400,000 pisong halaga ng umanay shabu ang narecover sa kanila. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga sospek na tumangging humarap sa media. Isang bus na may mga sakay na na-deport na migrants ang nadisgrasya at nasunog sa Herat, Afghanistan. Nagtulong-tulong ang mga bombero at ilang residente para agad maapula ang apoy. Nasa 79 ang patay sa insidente, kabilang ang 17 bata. Ayon sa mga otoridad, nagliyab ang bus matapos itong sumalpok sa truck at motorsiklo. Kabilang ang mga biktima sa mga na-deport na migrant galing Iran at pinababalik na sa Kabul, Afghanistan. Ito ang GMA Regional TV News. Nasa gitna ang 12 sa mahigit 30 asong inabandona sa isang isla sa Cordova, Cebu.
Natagpuan sila roon ng rescuer na si Janice Palermo. May nagkwento raw sa kanya mga bangkero na ipinatatapon sa Shell Island ang mga aso sa halagang 100 piso dahil hindi na kayang pakainin. Namayat na raw ang mga hayop ng datnan niya. Pahirapan daw ang paghahanap sa iba pang mga aso. Ang sandosenang nasagip, dinala na sa dog shelter sa Karkar. Iniimbestigahan na ng Cebu City Veterinary Office ang pag-abandona sa mga aso. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Cordova LGU para mabisita, pakainin at bakunahan ang mga asong naiwan pa sa isla. Mga mare, another sparkle artist is making his mark in the music industry. Mga paro-parong kumikiliti sa aking parang nababaliw. Mapapalitan na ng labi sa kakangiti dahil sa'yo. Siya si Akira Kurata na may nakakakilig and refreshing debut single na Dahil Sa'yo under GMA Playlist. Si Akira ang winner ng GMA Playlist Choice Award sa Sparkle Campus Cutie Search last June. Chika ni Akira, very grateful siya sa kanyang first single na perfect match daw sa kanya. Mula sa happy beat at lyrics nito, sigurado raw na mapapaindak at maniniwala sa goodness of love ang listeners. Mapapakinggan na ang Dahil Sa'yo sa lahat ng digital platforms worldwide. Mapapanood naman this coming Saturday ang performance video ni Akira sa GMA Playlist YouTube channel. Pinuna ni Senador Sherwin Gatchalian sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may ilang kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit mababa lamang ang kapital. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Senador Gatchalian. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali at magandang tanghali sa ating mga tagapakinood. Opo, sa nakaraang hearing nga po, sabi nyo 5 sa top 15 contractors ang mababa yung kapital. Pero ang dami hong kontrata at bilyon-bilyon pa. Ano po bang implikasyon niyan at bakit kaya dapat maalarma na tayo dyan? In fact, nakita namin dito sa 15 listahan, 3 doon ay single proprietor. At nakakapagtaka dahil ang single proprietor normally sa mga maliliit na negosyo yan tulad ng grocery, hair salon, sari-sari store. Pero itong pinatawag namin sa Senado, yung QM Builders, single proprietor siya pero ang kanyang kontrata ay 5 bilyon. Kaya kakaiba no ang nakikita namin at para sa akin red flags to, dapat mapag-aralan ng mabuti. Ang implikasyon nito kung mababa ang kapitalisasyon ng isang kumpanya, kung marami siyang kontrata, madedelay yung proyekto at magkukulang siya ng kapital. At yan din yung mga nakikita namin na maraming proyekto ang delay, marami ay ang pao dahil nga kulang sa capitalization yung kumpanya. Pero di ba hindi na ho itong unang beses na napag-uusapan yung maliit po yung kapital ng isang kumpanya. Nangyari na rin ho ito dun sa Farmally if I remember it correctly. Ano na ho, batay po dun sa mga napag-usapan, dun sa mga previews na ganito hong klase ng problema, ang nagawa na ho natin ng batas para hindi ho naman nauulit pa ito ulit? Itong kaso ng DPWH, meron silang mga regulasyon na tinitignan yung kumpanya. Kung yung kumpanya may kakayahan, yung kumpanya ay kaya kumuha ng maraming proyekto, ina-accredit rin to ng PCAB, no? Yung construction regulator. So titignan namin lahat ito, no? At sisiguraduhin natin na dapat lang yung mga kumpanyang mayroong kakayahan ang sumali dito sa mga malalaking proyekto. Ang nangyayari kasi, ito nakikita naman natin na yung mga proyekto substandard, hindi maganda yung quality. At pangalawa, maraming delay ang nangyayari. So, ibig sabihin itong mga kumpanya na ito ay nagtitipid. Nagtitipid sila dahil kulang sa kapital o nagtitipid sila dahil gusto nila mas malaki yung kanilang kita. At hindi ganitong mga kumpanya o kontraktor ang gusto natin pumasok sa gobyerno. Obviously, meron hong mga kasabwat. Hindi ho ba kung ganyan? Tama. Yan, sigurado yan. Lumabas na yan sa privilege speech ni Senator Lacson sa pag-imbestiga ng ating Pangulo, si
pumunta siya sa iba't ibang lugar, nakikita natin may ghost projects. Yung mga ghost projects, hindi mangyayari yan kung walang sindikato. Dahil sa pag-award pa lang ng contract hanggang pang-inspect ng contract, kausap na nila ang lahat. Hanggang pagbayad ng kontrata, may kausap na sila sa loob. Kaya nakikita namin na mayroong sindikato. Ang kagandahan dito may mga pangalan na. So yun ang aming uunahin patawag at sisiguraduhin natin may mananagot dito. Okay, pero yung pagdating ho sa tagal siguro no nung paglilitis nitong mga sinasabi natin makakasuhan, sabi nila masyado mabilis daw makalimot ang mga Pilipino sa tagal din ng mga desisyon minsan sa ating mga korte. Ano ho ang sinasuggest ninyong paraan para makita right away na talaga hong masusolusyonan at mabibigyan ng karampatang mga kaparusahan lalo na yung mga sinasabi hong may mga kumupit o nag-insert kaya sa ating budget? Totoo yan, Connie, no? Isa sa mga hinaing ng ating mga kababayan, mga frustrations ng ating kababayan. Kasama na ako yung mabagal na pag-usad ng mga kaso sa prosecution level or sa korte, sa ombudsman level. Mabagal talaga yung pag-usad. Kaya kailangan natin dito yung tinatawag natin whole of government approach. Lahat dapat ng sangay ng gobyerno gumagana at mabilis. Kahit na ang Senado mag-imbestiga, mag-recommend kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Pero kung mabagal naman yung takbo, walang mangyayari rin. Kaya kailangan din namin yung kooperasyon ng iba't ibang ahensya at iba't ibang mga constitutional bodies para malabanan itong korupsyon. Oho. At sang-ayon ho kayo na dapat bumuo ng third party na mag-iimbestiga po? Ako sa aking committee ay meron kaming kinuha ng mga engineering firms para tumulong sa amin. Admittedly, very complicated at technical to. No? Pag binasa natin yung libro, puro coordinates at kung hindi ka engineer, mahirapan ka talaga sundan. At dapat rin lumabas ng opisina tulad ng ginagawa ng ating Pangulo, gumagawa ng inspeksyon para makita talaga kung ano yung nangyayari sa labas, hindi lang sa libro. So, gagamit kami ng mga independent at third-party engineering firms para matulungan tayo. Na sana ho hindi miyembro ng DPWH din. Ano? Actually, tama ka dyan, Connie. Napakaganda yung punto mo. In fact, mayroon kami isang organisasyon na gusto sanang itap, pero nalaman namin yung presidente ay taga-DPWH pala. No? At yung mga membro taga-DPWH, kaya hindi na namin tinawagan yun dahil walang saysay lang kasi kung sila gagawa at imbestigahan yung sarili nila, wala rin mangyayari. Meron pa ho ba tayong nakikitang iba pang mga ghost projects? Kasi ang pinag-uusapan pa lang ho natin dito yung sa flood control. Wala pa yung infra ng DPWH. Ano ho ang mahaba-habang usapin ho ito at pag-iimbestiga talaga? Tama ka dyan. Wala pa yung tulay, wala pang kale, wala pang buildings, wala pang classroom. Marami pa, no? Pero sa tingin ko kasi dahil itong mga flood control, nakita natin sa mga litrato at video, nasa liblib na lugar Hindi mo siya makikita talaga. No? Hindi tulad ng classroom na ginagamit araw-araw at nakikita ng mga magulang. Ang kalye naman, araw-araw dinadaanan din. Pero itong flood control, hindi dinadaanan. Pag tag-ulan, pag summer season, hindi mo maramdaman. At nakita ko na nasa malalayong lugar. Kaya kung hindi mo talaga sasadyain, hindi mo makikita. No? So tingin ko na yan ang isang dahilan kaya paborito ng mga tiwaling contractor at sindikato ang mga flood control projects. At sumagot na ho ba yung pinasupina ho na 8 iba pang contractors na hindi ho dumalo sa nakaraang hearing? Hindi pa ako nakakakuha ng update, Connie, pero kung hindi sila sisipot sa supina, ang next niyan ay contempt. Makukulong na sila. Alright. At kailan ho ang ating susunod na hearing? Kausap ko si Senator Marcoleta, ang aming chairman, at tinitignan namin sa susunod na linggo ay magkakaroon na ng hearing. At makaasa po ang taong bayan na mayroong mananagot dito at mayroon tayong sasampahan ng kaso at dapat may makulong. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Connie. Thank you. Yan po naman si Senador Sherwin Gatchalian. Samantala, susubukan po namin kunan ng pahayag ang QM Builders. Ang pondo para sa proyekto ng gobyerno tulad ng flood control projects, hindi raw napupunta ng buo para sa pagtatayo nito. Yan ang inilahad ni Senador Ping Lacson sa kanyang privilege speech sa Senado.
Ang pondo raw kasi pinaghahati-hatian na nakadepende anya sa kasakiman ng mga sangkot sa korupsyon. Base sa impormasyon na nakalat ni Lacson, sa kabuang flood control project na pondo, pinakamalaki ang napupunta sa mga tinatawag na commission, SOP o mga lagay. 8 to 10% ng pondo napupunta raw sa mga district engineer o mga opisyal ng DPWH. May extra pa silang 2 hanggang 3% kung may susobra sa kita ng contractor. Reset raw ang tawag dyan dahil kalkulado na ng district engineer ang tutubuin ng kontratista batay sa nakaresetang listahan ng mga presyo. May 5 hanggang 6% naman daw ang Bids and Awards Committee, habang hanggang 1% para sa Commission on Audit. May tinatawag ding passing through o parking fee. Yan naman ang bayad sa mga politikong may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. 5 hanggang 6% yan ang total project cost. At ang pinakamalaking porsyento, ibinibigay raw sa funder o ang politikong naghahanap ng pondo para sa proyekto. 20 hanggang 25% naman ang porsyentong yan. Bukod sa mga kickback, may mga legal o allowable deductions tulad ng mga buwis at bayad sa insurance. Kasama rin dyan ang legal na kita o tubo ng kontraktor. Kaya ang natitira para sa mismong implementasyon ng proyekto, humigit kumulang 40% na lang. Ibig sabihin, sa 100 milyong pisong budget, nasa 40 milyong piso lang ang tunay na magagamit para itayo ang proyekto. Kaya sabi ni Lacson, madaling nasisira ang mga proyektong lumulobo ang budget dahil sa katiwalian. Mas malala pa raw ang ilang proyekto sa Bulacan dahil pawang mga ghost o guni-guni lamang daw. Ang detalye sa balitang hatid ni Mark Salazar. Flooded Gates of Corruption, ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control projects. Wala pa raw sa kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ng isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista pero nakalagay ito sa kanyang presentation. Si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Tinukoy din ni Lacson ang mga proyekto sa Candating, Arayat, Pampanga. Ang isa pinondohan noong 2023 ng 91 million pesos. Pero makalipas ang 1 taon, kailangan na itong i-repair at pinondohan ng 2 ulit na 91 million pesos. Ehemplo daw ito ng double insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Aba, at nawili na ang funder ng Edmarie Construction na siyang palaging nananalong contractor sa Candating, Arayat, Pampanga. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Grabe rin daw ang pork barrel insertion sa Bawan River Basin sa La Union dahil halos 1 bilyon ang nakuha ng Nagilian habang 623 million ang sa Bawan na pareho namang binabaha pa rin. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin
distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions, Mr. President. Pero sa Bulacan daw ang pinakamalalang nakawan. Puro kasi ghost project daw doon. Sa Malolos, 2 proyekto sa 2 barangay na tig 77 million ang halaga ay guni-guni lang. Sa Hagonoy, 4 na proyekto na tig 77 million din ang hindi talaga ginawa. 2 kontratista raw ang kumuha ng mga proyektong ito, ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses, to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. Sinusubok pa namin kunan ng pahayag ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders, pati ang Bulacan 1st District Engineering Office. Pinabulaanan naman ni Congressman Panaligan na may kinalaman siya sa questionableng proyekto. Hindi raw siya nag-propose ng mga proyekto at nakita lang niyang nakalista ito sa National Expenditure Program. Hindi rin daw siya kinonsulta ng DPWH. Katunayan, may mga proyekto siyang pinapabago pero hindi raw pwede dahil DPWH aniya ang naglista. Ngayon, sasabihin, tayo ang nag-finance, technically ay marisabihin, Kongreso ang nag-finance kasi yung NEP na yon ay inaproban ng Kongreso at naging General Appropriations Act nung mapirma ng Pangulo. Kaya parang Congress ang nag-finance niyan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari ay ang listing, identification and prioritization of flood control projects ay nanggagaling sa DPWH. Wala raw taga Mindoro sa mga kontratista na hindi rin niya kakilala. Noong July 2024, sumulat pa siya sa DPWH para ireklamo ang nasirang proyekto at siguruhin ng DPWH na pasok ito sa standard. Ay in the sense na nasira, ay pwede natin sabihin na anomalous nga. Kasi nasira ang mga proyektong yan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabalik sa bansa ang NBA player ni si Kyle Kuzma para makita ang mural na ginawa para sa kanya sa isang basketball court sa Maynila. Diyan yan sa tenement sa Santa Ana. Sinalubong siya riyan ng fans kasabay ng pag-reveal ng mural na obra ng Pinoy na si Maya Carandang at kanyang team. Nagpakitang gilas din ng kanyang basketball skills si Kyle. Thankful siya sa suportang natatanggap mula sa Pinoy fans. Ito rin daw ang kanyang first mural sa isang basketball court. Well-deserved treat at nag-fanboy mode muna si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid. Kasama si Ruru sa mga naki-breezy sa concert ni Chris Brown sa Canada. Nasaksihan niya ang high energy at gravity-defying performance ng R&B star. Crazy experience daw, sabi ni Ruru, lalo't umulan sa kalagitnaan ng concert. Pero super worth it. Ang wish lang daw ni Ruru, naki-with you at look at me now siya kasama si Bianca Umali. Pagkatapos makijam, si Ruru naman ulit ang maghahatid ng saya sa Global Pinoy sa Canada. From Ontario, next stop naman ang Sparkle World Tour, ang Calgary. Next week na yan, August 29 hanggang September 1, kasama pa rin sina Ay de las Alas at Kailin Alcantara. Ginugunita ngayong araw ang 42nd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Nag-alay po ng bulaklak ang National Historical Commission of the Philippines at August 21 Movement o ATOM sa marker ni Ninoy sa NAIA Terminal 1 sa Pasay, kung saan siya pinatay noong 1983. Sinundan po yan ang motorcade patungong Parañaque kanina. Nakikiisa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita sa dating senador. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na inaanyayahan tayo ng kasaysayan na magnilay kaysa mag-react. Dahil ang tunay na pagninilay raw ang magbibigay ng tunay na pag-unawa sa ating tungkulin. Isa rin daw itong imbitasyon na mamahala ng may kahinahunan, konsensya at pag-intindi sa hinaharap. Dapat din daw piliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan at dignidad kaysa pagkakaiba-iba.
Si Ninoy ay isa sa mga naging kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nakilala sa pagsusulong niya ng demokrasya. Ngayong Ninoy Aquino Day, nagsama-sama ang mga kaanak ng yumaong dating senador, pati ang kanilang mga taga-suporta at kaalyado. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, tapos na yung misa pero nandito pa sa punto ni dating Senador Ninoy Aquino ang ilan sa kanyang mga taga-suporta para gunitain ang ika-42 anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Many are invited. Maagang pumunta kanina sa Manila Memorial Park ang mga kaanak at taga-suporta ni Ninoy Aquino. Narito ang kanyang mga anak na sina Bossy Aquino Cruz at Viel Aquino D at kani-kanilang mga pamilya. Narito rin si Josh Aquino na anak ni Chris Aquino, pati si Senator Bam Aquino. Dumalo rin si Akbayan Representative Chel Jokno. Pinangunahan ni Father Manuling Francisco ang misa. Sana raw ay huwag kalimutan ng mga Pilipino, lalo ng mga kabataan, ng sakripisyo ni Ninoy para sa bayan. Ang apo ni Ninoy na si Kiko Aquino D ang nagsalita para sa pamilya. Nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at nagpasalamat din siya sa kanyang lolo at lola para sa kanyang pagiging Pilipino. Sabi niya, sana raw ay patuloy na manaig sa lahat ang pagmamahal sa bansa, anuman ang hanay sa politika. Tumugon din ang apo ni Ninoy sa tanong tungkol sa reconciliation na nasa pahayag ni Pangulong Marcos. Nanindigan ng kanilang pamilya sa dati na nilang sinabi na wala raw mangyayaring reconciliation kung walang hustisya. Patuloy daw dapat ang pakikipaglaban para ipaalala ang mga aral ng nakaraan. Connie, yan ang latest mula rito sa Manila Memorial Park. Balik sa iyo. Maraming salamat, Darlene Kai. Kapag may kasalanan, mas magandang umamin na agad. Pero ang dalawang aso sa Lipa, Batangas parang nagtuturuan pa. Heto, panoorin natin ang mga suspect. Sinong sinangat-ngat nito? Aba, yan ho ang problema ng fur parent na si Hughes Cooper Robert Solis. Ang mga aso lang naman niyang sina Spot at Jairo ang sumira sa water bill. Etong si Spot ay agad nilaglag si Jairo. Hindi naman nagpatalo si Jairo at ibinilik ang sisi kay Spot. Ang ending, wala pa rin umamin kung sino ang sumira sa water bill. Hating kapatid na lang daw sila sa Paurusa. Ang case unsolved na may halos 2 million views, trending! Yung pusa daw ng kapitbahay. Oo, kapitbahay pala.